Amen? Nakakaupo na po ang lahat. Siguro pwede pong mag-move forward na lang po yung mga nasa dulo. Ayan, so ang dami po natin. Baka po na sila sa ulan o sa panahon. Ano po, ayan. Anyway, so patuloy po tayong sumamba, magpuri sa umagang ito. Amen po ba? Handang-handa na po ba ang lahat? Praise God. Ayan po, Okay. Pwede po ba batiin muli natin ang ating katabi? Good morning, kapatid. Ayan. Tingnan nyo nga po ang inyong tingnan nyo nga po yung inyong katabi. Ayan. Kung punong-puno ng pag-asa. Punong-puno po ba ng pag-asa? Ayan. Nakangiti po ba? Masaya? Refresh? Bagong ligo po ba? Amen. Siyempre, masarap matulog kasi ngayon, kasi yung panahon. Pero wag niyo po akong tutulugan. Kasi sa umaga ito, naniniwala at nananampalataya ako na napakaganda po ng mensahe po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay dire-diretso sa breakthrough, hope that endures. Ayan. Ano ba po sinabi nating breakthrough? Nilipad ang nanghangin ng papel. So, pag sinabi natin breakthrough, ito po ay a transformation, pagbabago, a major progress or success after struggle. Yung pala yung breakthrough. Ulitin ko po, a major progress or success after struggle. Ayan. So, nagkaroon ng malaking pagbabago. Nagkaroon ng katagumpayan. After ng maraming mga pinagdaanan. Ayan. Okay. So sabi dito, a moment when God intervenes or something finally changes for the better in your life. Ayan. Nag-intervene ang Panginoon para sa ikabubuti mo. Yun pala yung breakthrough. Tapos hope that endures. So ang nais ng Diyos, magkaroon tayo sa umagang ito ng isang pag-asa. Pag-asa na hindi mag-fade, na mananatili. Isang pag-asa na hindi mawawala. Alam niyo po, napakalaki po ng gusto ko lang po i-share ng mga pagkakataon na po ay down na down. Kasi nagkaroon po ng breast cancer stage 3 yung tita ko. At yung tita ko po, meron kaming dalawang tita na nasa bahay namin na hindi na nakapag-asawa. At kaming mga 4 na magkakapatid, sila po yung nag-alaga sa amin. Tumulong sa pag-aalaga sa amin kasi yung mga magulang po is nagtatrabaho sila sa Manila. So sila po yung nag-alaga sa amin. So kami po din mga pamangkin sa bahay namin, kami po yung nagkukup sa kanya. Nagkaroon siya ng breast cancer stage 3. At ako po ay pumunta kasi during that time ako rin po ay nagpupunta kay Dr. Tams. Siya po ay isang naturopathic sa mga cancer patient. Kasi si Dr. Tam, yung asawa niya ay gumaling from breast cancer. So kung may nakakilala dito kay Dr. Tam Mateo, ayan po. So lumapit ako sa isang nutritionist. Sabi ko, pinakita ko yung findings ng doctor about sa tita ko, ganyan. Sabi ko, meron po bang pag-asang gumaling ang tita ko? Yan ang sinabi ko sa nutritionist. Alam niyo po, isang bagay ang sinabi niya sa akin na talaga nagpalakas ng loob ko. Ang sabi niya sa akin, habang may hininga, habang humihinga, may pag-asa. Sabihin mo sa iyong katabi, habang may hininga, habang humihinga, may pag-asa. Amen po ba? So, alam niyo po, pinrovide namin ko yung lahat ng kanyang pangkailangan. Actually, bumili pa nga ako ng worth 8,000 na parang stem cell para mapalakas siya. So, in short, for how many years in-extend ng Diyos yung kanyang buhay. Pero syempre, dito naman, meron talaga namang hangganan ang buhay natin. Sabi nga ni Paul sa Philippians chapter 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay para Kristo, para kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Kung nabubuhay tayo dito until now, para sa Diyos yun, para maglingkod tayo, para sambahin ang Panginoon. Pero mamatay sa
Panginoon, isang pakinabang din yun dahil makakasama na natin ang Diyos. Amen po ba? At sa umagang ito po ang ating pag-aaralan habang as I meditate the Word of God. Dinala po ako ng Diyos sa buhay po ni Naomi and Ruth. Ayan, sabi ko, Lord, bakit eto? Pero sino po dito yung mga byuda na? Ayan. Sino po dito yung mga senior citizens? Amen. Ano po? So, pinamagatan ko po itong, don't lose hope. God will take care of you. God will take care. Nakalimutan ko yung care. God will take care of you. Ayan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Diyos, aalagaan ka niya. Amen po ba? Not only for the seniors, sa bawat isa po sa atin. Meron po ba sa ating kalagitnaan na hopeless na? Na parang, Lord, pakiramdam ko pinabayaan na ako. Pakiramdam ko walang sumusuporta sa mga pangarap ko. Pakiramdam ko nag-iisa ako. Pakiramdam ko yung sakit kong ito hindi nagagaling. Pakiramdam ko yung magulang ko. Naunawaan niyo po ba? At meron din po ba sa ating kalagitnaan na sa mga oras na ito ay sariwa pa rin yung pagkamatay ng mga mahal sa buhay or pamilya, merong sariwa pa ba? Ayan, na po. Kasi yung buhay po ni Naomi, ayan, pag-aaralan po natin yan sa buhay ni Naomi at ni Ruth. Okay, ready na po ba kayo? Pakisabi po sa inyong katabi yan. Ready ka na ba? Parang nasumpisa pa lang, baka pumipigit-pigit na yung mata. Ano po? Okay. So sabi po sa Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with the hope by the power of the Holy Spirit. Yan po ay sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Romans. Ito po yung encouragement niya. Ito ang prayer niya sa mga Israelites, sa mga taga-Romans. At sabi po dito as our introduction, in a world often filled with uncertainty, fear, and disappointment. Totoo, sa mundong ito na hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari. No? Even sa buhay natin, bakit nangyayari ito sa akin? No? Punong-puno ng uncertainties sa buhay, mga bagay na hindi natin inaasahan. Okay ka bukas, okay ang family mo ngayon. After a week, after a month, anong nangyari? Diba? May mga takot po tayo, may mga disappointments tayo sa ating mga buhay. Pero sinabi dito, the Apostle Paul remind us of a powerful truth that our God is the God of hope. Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Amen po ba? Sa Romans 15:13, it is not just a blessing. It is a prayer for every believer to experience the overflowing joy. Ito yung ninanais ni Paul na ang lahat ng mga Kristiyano ay maka-experience ng overflowing joy. Gusto po ba natin yon? Yung kagalakan that is unspeakable. Alam mo yon? Na kahit anumang sitwasyon na nangyayari sa mundong ito, panatag ka, nandun yung kagalakan sa puso mo. Nandun din yung kapayapaan. Meron tayong kapayapaan. Tingnan mo nga yung katabi kung may kapayapaan ba sa puso. Meron bang kagalakan? And hope, lalo na yung pag-asa that come only through faith in Christ and the work of the Holy Spirit. This verse invite us to anchor our hearts not in changing circumstances, but the unchanging character of God who fills us, sustains us, and causes us to abound in hope. Ayan, tayo po ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah God, Hallelujah Jesus. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon. I pray this morning, for you have said 2 or 3 gather in your name, you are here in our midst. So umagang ito, patuloy ka pong mangusap, pangunahan niyo po ang iyong lingkod, Lord, dalangin ko, nasamahan niyo po ako, Panginoon. I pray this morning that you will anoint thy servant, O God, at patuloy ng iyong salita ay masabi ko, Lord, may hayag na may kapangyarihan
At patuloy na ikaw ang manguna, magkaroon ito ng malaking impact sa buhay namin, Panginoon. I pray na patuloy kaming ma-encourage, ma-motivate ng iyong salita, Lord God, sa umagang ito. Be with us, Holy Spirit. Speak unto us. Empower us, O God. Ito po ang panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Sinabi kanina ng prayer ni Paul that every believer must have an overflowing joy. Diba sabi sa Psalm 16:11, "You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever." So totoo, laging patungo sa Panginoon. Sino ang nagbibigay ng totoong kagalakan sa puso ng bawat mga believer? It's God's presence. Diba? Kaya kung nais natin ng totoong kagalakan sa puso natin, walang iba kung hindi lagi tayong manahan sa presensya ng Panginoon. Di ba may awit nga na, I will come and bow down at the feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. Di ba? There is no one, there is nothing, there is no one who can compare with you. I take pressure in worshiping you. Diba? Ang ganda ng awitin na yon. So, kung nais natin magkaroon ng totoong fullness of joy, lagi nating asamin ang mayamang presensya ng banal na Espiritu Santo. At sabi sa John 14:27, anong prayer din ni Paul? Overflowing joy, magkaroon din ng kapayapaan. At saan nagmumula ang kapayapaan? In John 14:27, peace I live with you. Diba? Ang hirap kaya hanapin ng kapayapaan pagka marami kang problema. Yung ibang ang mayayaman, pumupunta pa ng ibang bansa, I want to unwind, I want peace. Diba? Talagang gagastos pa sila ng 100,000. Okay na, kasi matanggal ng stress. Pero ang totoong kapayapaan ay nagmumula sa ating Diyos. Sabi dito, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sabi ng Panginoong Jesus, ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Huwag kayong mabalisa at huwag kayong matakot. Diba? Sino po sa ating kalaging na natatakot sa umagang ito? Makakapag-aral pa kaya ako? Makakapag-aral ka pa. Basta magsipag ka lang. Diba? Kasi ako po, parang wala na rin akong pag-asa. Sabi ng tatay ko, titigil ka na sa pag-aaral. Hindi ko na kaya kayong pagsabay-sabayin. Dahil ng aking dalawang kapatid ay nautical sila. So, hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi ako makakapag-aral, tatay, inay. Sabi ko, hindi na namin kaya. Iyak ako nang iyak sa CR. Sabi ko, hindi, gagawin ko ang lahat para makapag-aral ako. Sabi ko ganyan. Lahat ng nagiging ako, nagtitinda ako ng isda noon. Bata ako, nagtitinda ako ng isda. Sama-sama ko ang ina, nakapag-aral lang ako. At yung mga summer vacation, hindi ako nasa summer. Kasi yung inay ko, nananahi siya. Sumasama ako. Nag-summer job kami dalawang magkapatid na bunso. Sabi ko, gusto ko makapag-aral. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Sabi ko sa tatay ko, kahit anong mangyari, mag-aaral ako, magtatapos ako. Kahit kabi-kabila yung utang nila, pero nabayaran naman. Pero yun nga, ganon ibig sabihin, kung tayo mawala ng pag-asa, mga magulang, mga estudyante, basta magsipag ka lang, dumiskarte ka sa buhay, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Salamat sa Panginoon, nag-ipon kami, nag-ipon ako na nag-ipon, talagang may atensya pa ako noon, para lang makapag-aral ako. So, sabi dito sa Micah 7:7, but as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God, my Savior. My God will hear me. So, I will wait for the Lord. The Lord will answer my prayers. Kung tayo ay hindi na makapaghintay sobrang tagal ng sagot ng Diyos sa ating mga pangalangin, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang Diyos ay kumikilos behind the scene. Ayan po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi, ano ba yung hope? Ayan, ano ba yung hope?
Sino ba may pangalan ng hope? Pag may mayroon ba dito na pangalan ng wala yan tayo? Wala pangalan ng hope. So sabi dito, hope is not something we create, within ourselves. It comes from God Himself. Hindi ito yung isang bagay na nililikha natin. Ang hope, sinasabi dito, comes from God Himself. Galing talaga sa Panginoon ang pag-asa. Sabi dito sa, nilagay ko yung Exodus 23:25. Nakaranas ako ng kakaiba nung last 2 weeks ago siguro yun. Nakaranas ako, nag-absent ako, nakaranas ako ng matinding sakit ng ulo. As in, talagang hindi ako nakapasok. Yung paglalakad ako, nagkaroon ako ng vertigo. Ang dami kong nararamdaman sa katawan. Pero alam niyo po, as I pray, grabe itong sinabi ng Panginoon, Exodus 23:25. If you worship the Lord your God, pakabasa nga po, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from you. Sabi ko, if worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water, I will take away sickness from you, Lord. Sabi ng Panginoon, worship me. Start to worship me. Start to long for my presence. Sabi ko, Panginoon, alam talaga ng Diyos yung sitwasyon ng puso natin. Pagka talagang dry na yung spirit natin, alam na Diyos ang katatayuan natin. Amen po ba? Kaya sabi ko, start to worship God, to serve God, mag-devotion ulit, may balik kong yung alab, yung passion, nung muna ko nakilala ang Panginoon, and I will take away sickness from among you. So talagang lagi tayo may pangahawakan na pangako ng Panginoon at magbibigay sa atin ng totoong pag-asa. And right after that, kinabukasan, salamat sa Panginoon, ako po'y nakapasok na, nawala yung sakit ng ulo ko. At ngayon, another chapter ng buhay ko, sabi ko, kailangan kong alagaan ang sarili ko. So, back to basic. Sabi ko, bawal nang kumain ng mga kung ano-ano. Kailangan talaga more on vegetables, more on fruits. Kasi hindi na bumabata. Amen po ba? Amen. So sabi dito, many people hope in wealth, relationships, or achievements, but those can fade. Maraming mga tao ang umaasa sa kanilang kayamanan. Amen ba? Umaasa sa relationship, umaasa sa mga achievements. Pero lahat daw po ng yun ay pasamantala, lahat na yun ay pupupas. Pero yung mga anak ng Diyos, hindi umaasa sa wealth, hindi umaasa sa relationship, hindi umaasa sa achievements, umaasa lamang sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi dito, Paul calls God the God of hope because hope originates in His nature. Nature na ng Panginoon, ang pag-asa. Yan. Andun yung talagang kung siya yung nagbibigay ng pag-asa sa bawat isang nanghihina. He is the same God who brought life from the barrenness of Sarah's womb. Yan, Siya yung nagbigay ng buhay sa kabila na si Sarah ay baog, matanda na, imposible nang magkaanak. Pero yung pangako ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak at Abraham will be the father of all nations. Nagkatotoo po ba? Amen. Nagkatotoo. So raise Jesus from the dead. Our hope is rooted in His power to make the impossible possible. Amen po ba? Okay. So, dire-diretso na po tayo yan. The story of Naomi and Ruth. Sino po ang familiar sa story po na to? Amen. So, bigyan ko lang po ng background. So, sila po ay biyanan po ni Ruth, si Naomi. Sino po yung buhay po yung biyanan? Alas po yung kamay. Ayan. Buhay pa po ba yung mga biyanan? Sino naman po dito yung senior citizen na buhay po po yung manugang? Yan. Manugang. Okay pa po ba ang manugang? Buhay pa. Ayan. The story of Naomi and Ruth. So sabi po dito, si Naomi, siya po ay may asawa, si Elimelech. Yan. At ang kanya pong anak, may dala po siyang anak, si Malon at si Kilion sa Tagalog.
Okay, dumating po ang point na during that time sa Bethlehem ay nagkaroon po ng taggutom at nagpunta po sila sa Moab. So, yung kanya pong anak, si Kilo, na pang-asawa niya po si Ruth. Pero dumating po sa buhay ni Naomi na ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak ay namatay after 10 years. After 10 years, namatay yung kanyang dalawang anak. So, ano po yung pakiramdam ng mamatayan ng asawa? Pag namatayan ka ng asawa sa isang, napakasakit po na yung po. Kasi nung time po na namatay ang tatay ko, walang ibang ginagawa ang inay ko kung hindi umiyak na umiyak sa kwarto. At laging sinasabi niya, napabayaan natin yung tatay mo. Kasi pandemic po yun, August 2020. Napabayaan, sabi nila, hindi natin pinabayaan. Pinagamot naman natin. No? So, ganun yung, niya, yung puso niya. So, hindi natin siya pinabayaan. Nandun kami to support her. Pinapalakas namin ang loob niya. Pinapanalain ko siya araw-araw. Ikinong-comfort ko siya. Wala sigurong, yung sakit, no? Yung pain. Biglaan kasi yun heart attack. Masakit yun, Pero sabi nila, sa isang magulang, ang mawalan ng isang anak, ang pinakamasakit. Kasi hindi mo maintindihan daw kung saan nanggagaling yung pain. Yung pain na yun. At talaga namang naririnig naman po natin yan sa mga naka-experience po ng gano'n, hindi mo maintindihan kung saan sakit nanggagaling, yung aking pamangkin na si Siron, 20 years old, na naglalakad lang sa tabi, biglang nabangga. At nung umuwi nga ako ng Batangas, kausap ko yung asawa ng pinsan ko na buo, sabi niya, Tigya, kasi Tigya tawag nila sa akin sa Batangas, so, kumusta na? Sabi niya, wala na, until now, syempre sa liwa pa, wala na si Siron. Nakakalungkot lang, wala na talaga yung anak ko. Weekly sila umuwi, so, sa punto, dinadalaw nila. So siguro yung sakit na yun, ay talagang sobrang sakit. Ganyan yan na nararamdaman ni Naomi. Sabi niya sa verse 13, Ruth, verse 1 to 13, sabi niya, pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasabihan. So, nag-decide kasi si Ruth si Naomi, after na mamatay yung kanyang asawa at saka yung anak, babalik na siya sa Bethlehem. So sabi niya, maiwan na kayo dito, Oprah and Ruth, huwag na kayong sumama sa akin. Kasi hindi na ako makakapag-asawa, hindi na rin ako makakapag-anak para hintayin niyo pa na mapag-asawa niyo. Yun ang sinasabi, So, magsimula kayo ng panibagong buhay. Para sinasabi ng biyanan sa manubong, pwede kayong mag-asawa. Magsimula kayo ng panibagong buhay niyo. Yan, iwanan niyo na ako. Pero ano po ang sabi ni Ruth? Hindi siya. Grabe, hindi niya iniwan yung kanyang biyanan. So, sa mga malugang, ito isang aral sa atin, na makikita natin kung paano po minamahal ni Ruth yung kanyang biyanan. Minsan sa dami ng kwento, maraming kwento minsan, hindi kasunduan. So, ayun po, okay. Sabi dito, nag-aralan po natin, So, in short, pa-ilsim ko lang po, si Ruth po yung nanatili na sumama kay Naomi. Sabi niya, kung saan ka, doon ako. Kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo, paglilingkuran ko. Kasi, to think Ruth is a Moabita, at si Naomi is Israelite. So, alam niyo po, magkaaway po sila. Magkaaway po yan. Pero iniwan ni Ruth yung kanyang pananampalataya. Iniwan ni Ruth ang kanyang mga magulang, ang kanyang bayan. At grabe, sinamahan niya si Naomi. Grabe yung pagmamahal niya. And sa bandang huli, pinagpala sila ng Panginoon, nabigyan ng ulit makapag-asawa si Ruth sa pamamagitan ni Boaz. Okay, tingnan po natin, pag-aralan po natin. 4 na bagay ang itinuturo po sa atin ng Panginoon sa oras na to. Number 1, from despair to God's hope. Yung mapait na pangyayari sa buhay po ni Ruth
pero patungo sa pag-asa. Sabi dito at the beginning of the book of Ruth, Naomi loses her husband and 2 sons by living in Moab. She feels utterly hopeless and even says, yan, it is more bitter for me than for you because the Lord's hand has turned against me. Sabi doon, namumalik siya, sabi ng mga kababaiha, sabi niya sa mga kababaiha, don't call me Naomi, minsan pleasant. Call me Mara, bitter, because the Almighty has made my life very bitter. Huwag mo akong tawagin mapala, tawagin mo ako na pinabayaan ng Diyos na magdusa. Pag ang isang tao ay hopeless, walang pag-asa, ano yung sasabihin niya? Punong-puno yung kanyang puso ng maaaring sobrang lungkot. Huwag mo na niyo ako tawagin para pinagpala. Tawagin niyo ako na pinabayaan ako ng Panginoon na magdusa ng ganito. No? Pag ang isang tao talaga ay parang wala nang inaasahan, na parang nakasaklob sa kanya ang langit at lupa, ang pinagsakloban, ano yung kasabihan? Pinagsakloban ng langit at lupa. Walang-wala na sabi nila, alam niyo po ba, ang isang taong walang pag-asa ay parang patay. Narinig ko po yan. Ang isang tao na walang pag-asa ay parang patay. Eh bakit? Kasi pag wala ka ng pag-asa, parang ayaw mo nang mabuhay. Wala ka na kasi nakikita. Puro kadiliman yung nakikita mo. Tama po ba? Sino po sa ating kalagitnaan ang dumating sa mga matitinding wala na akong pag-asa? Na sinabi niya, hindi na, ganito na. Wala nang sumusuporta sa akin. Wala nang magmamahal sa akin. Hindi na talaga magbabago yung asawa ko. 10 taon ko na ipinapanalangin. Gusto ko sana siya yung aking pinag-pray sa Panginoon, sa mga kabataan. Dinala ko naman siya sa church. Baka sakali siya ay makakilala. At baka siya nga yung itinakda sa akin ng Panginoon. For after 7 years, hindi naman nakakilala. Wala ka ng pag-asa. Ay, hindi pala talaga siya yung mapapang-asawa ko. Ganyan po yung pakiramdam nang walang-wala ng pag-asa. At yan po ay human reaction. That's a natural human reaction ng isang tao dahil kahit tayo, nasasabi natin minsan sa Panginoon. Diba? As our talagang emotion natin, Lord, para naman pinabayaan mo na ako. Pinagsakloban mo na ako ng daming lupa. Panginoon, bakit naman hindi ako makapaghanap ng trabaho? Alam niyo po, nung time na si Alay hindi nakapagtrabaho for how many years po ba? Pero on and off, hindi siya nare-regular. Sabi ko, Lord, ano po ba? Meron po bang may naghihintay po ba na Kasi ako lang yung nag-work. Ay, talagang grabe yung prayer namin mag-asa. Pray ako ng pray, Lord. I-lead niyo siya sa kung saan trabaho. Pero parang, ang iglap, parang ang iglap ng opportunity para sa kanya, parang ang layo-layo. Magkakaroon siya ng work, then hindi siya mare-regular. Ang layo, ang iglap. Diba yan? Sabi ko, may pag-asa pa ba? Pero syempre hindi ako nawawala ng pag-asa. Kasi Christian tayo, Pero yung prayer na talagang kakapit ka talaga sa Panginoon. Alam niyo po ba, lahat ng mga foundations dito sa Cavite, tinawagan ko po yan halos isa-isa. Ang dami kong tinawagan to help my husband, to have work, lahat ng mga foundation, ganyan-ganyan. Pero naniniwala nananampalataya ako kahit matagal, mayroon talagang inihahanda ang Panginoon. Huwag lang talaga tayo mawawala ng pag-asa. Ako, baka mapatagal ako, bibilisan ko lang po, Yan. So, yun nga, yung pagtawag ng before sa Asian, isang interview lang yun. Actually, hindi ako umaasa doon Kasi sabi ko sa Asian yun. Sabi ko, kung ba napuntahan niya, ang layo-layo, how many hours ka magta-travel, ganyan-ganyan, tapos pandemic pa, wag na. So ako na talaga yung umayaw, diyan kayo lang sa malapit, maghintay lang tayo, ang Diyos din ang bahala. Pero alam niyo po ba, grabe yung HR. Hinahanap yung Facebook ko. Sabi niya, ikaw po ba yung wife ni Lobo? Kasi di po siya sumasagot sa akin. Di po siya nag-reply sa message ko. Ay, ako po, bakit po? Pagkasabi naman na i-interview siya,
Imagine nyo kung paano po gumagawa ang Diyos ng paraan. Amen po ba? Wala na kami ng connection. Talagang hinanap. Sabi niya, hinanap ko kasi baka sakali ako na ikaw yung asawa, ganyan. Sabi ako nga po. Tingnan niyo po, kumbaga, nakikita natin behind the scene na kumikilos talaga ang Panginoon. Ano po, na wala talagang imposible. Maghintay lang tayo. Naku pa sabihin mga maghintay lang. Di ba mayroong awit? Ako naalala ko yung awit. Although hindi ito Christian song, di ba sabi sa awit? Ako ang buhay mo. Ako ang buhay mo. Walang paano para sa'yo. Naalala ko maghintay lang. Yan. Pag-asa, darating din ang umaga. Ligaya. Yan. Ang ganda po ng kantang yan Diba? Naalala ko lang. Pero hindi siya Christian. Pero kung titignan niyo po yung lyrics, kabiguan ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang bibigay, iwan, dapat na. Ang kailangan may tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Yun! Nabuodin ang liwanag ay di magtatagal at muli makakamasdan. Di ba yun? Ang ganda-ganda po ng lyrics na yun. Kung talaga yung mga yun, tibay ng loob ang kailangan. Mayroong liwanag. May mamamasdan pa tayong liwanag. May mamamasdan pa rin tayong kagandahan. Sa kabila ng parang pangit yung nangyayari. Di ba sabi ni Jeremiah, mga nag-Israelite, parang wala ng pag-asa. Pero mayroong inihandang pag-asa ang ating Diyos. So sabi po dito, next, ayan, ano yung emotional state ni Naomi during that time? She called herself Mara, meaning bitter, saying, the Almighty God has dealt very bitterly with me. So sa perspective, Naomi focused on loss, emptiness, and death. So, nakafocus yung mind niya sa pagkawala ng kanyang anak na pinabayaan siya ng Panginoon. Her despair was a natural human reaction to suffering. At this point, she saw no future or restoration. Wala siyang nakikita kinabukasan. Wala na. Puro kalungkutan, kadiliman, kawalan ng pag-asa ang nakikita ni Naomi. No future. No restoration. Her hope seemed gone. Yun ang nakikita ni Naomi. So sabi din dito, despair is the feeling of being abandoned, powerless, stuck in grief. So Naomi represents the natural human response to deep loss. Kaya nga, takipigin mo yung katabi mo, okay ka lang ba? Baka kailangan talaga yan someone will encourage, Someone will encourage. Encourage natin yung ating mga kapatid. Sabihin mo, kaya mo yan. Hindi ko mapabayaan ng Panginoon. At sasabi din dito, next po, ayan, number 2, roots, loyalty as spark of hope. Akala mo parang grabe na kayo mangyayari sa buhay ni Naomi. Kung talagang tatalikuran siya ng dalawang manugang, wala na. Lalo na kung halimbawa inaasahan mo, siya lang yung halimbawa, meron kang asawa, wala kang trabaho, yung asawa mo wala kang tatrabaho, tapos biglang nawala ng trabaho, yun lang yung inaasahan mo. Diba parang, paano ka magsisimula muli? So sabi dito, pero nagkaroon ng spark sa buhay ng Naomi, nagkaroon ng pag-asa nung sinabi ni Ruth, a Moabite widow chooses to stay with Naomi, saying, wherever you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Kung nasan ka, nandun ako. Kung saan ka pupunta, sasamahan kita. Your people will be my people, and your God, my God. Parehong naulila. Kita nyo, parehong naulila, parehong nangangailangan ng kalinga sa bawat isa. Pero parehong ginamit ng Panginoon na hindi maghiwalay para magkaroon ng pagpapalakas sa bawat isa. Para ipinita ng Diyos na ako ato, buhay ako, hindi kita pababayaan na yun.
No? Meron akong gagawin. Patutunayan ko ito sa'yo. Patutunayan ko na ako ay Diyos na hindi mag-iiwan at hindi magpapabaya. Nalawaan niyo po, ang ganda lang po talaga ng story. Sabi dito, Ruth shows active hope. She doesn't just believe things will get better. She steps forward in faith, trusting in Naomi's God, even in his uncertainty. So, madaling magsalita, okay, tutulungan kita. Andiyan lang ako sa tabi mo. Pero pag nandiyan na talaga na kailangan yung tulong natin, makikita mo lang talaga kung sino yung totoong kaibigan, siya yung mag-i-stay sa'yo. Doon mo lang naman batada nilalaman kung talagang totoo yung sinasabi niya. Pero si Ruth, nag-act po siya ng faith. No? Totoo yun. Yung sinabi niya, nag-action siya. Hindi lang sa pamamagitan ng salita. Talagang sinamahan niya si Naomi. Kahit anong mangyari, sasamahan niya. Sabi niya, hanggang sa mamatay, sasamahan niya nga daw Nantindi ng kanyang pananampalataya at pagmamahal. Kasi kailangan nilang magpalakasan, kailangan nilang magtulungan. Nasa pilit sila nang umiiyak sila sa isa't isa. Kasi namatayan ng asawa, namatayan ng anak. Hindi po ba? At kailangan natin ng suporta, kailangan nila ng support ng bawat isa. Nainanawa niyo po ba as a family, as a church, di po ba mahalaga na kung mayroong pinagdadaanan, standing as one church, standing as one family, mas malakas, mas matibay ang pundasyon pagka magkakasama. Na kapag may pinagdadaanan, nandun ang lahat. Nakikiramay, nakikisimpatsya, nagbibigay ng encouragement. Alam mo yung encouragement? Mahalaga yun sa isang taong nangihina. No? Yung sabihin, magbigay ka ng words of wisdom, ng salita ng Panginoon, ibato mo sa mga nangihina, magpapalakas muli siya. Okay. So sabi dito, na yung Ruth's commitment was a living symbol of hope for Naomi. Even though they had lost everything, Ruth brought the possibility of a future, not just survival, but restoration. Siyempre, nagkaroon ng panibagong sigla. Nagkaroon ng panibagong lakas, mayroong kasama si Naomi. Amen? At sabi dito, hope often comes through relationships and the faithfulness of others. Ruth's loyalty rekindled Naomi's faith that life to still have meaning and blessings. Nanawaan niyo po, yung pagsama ni Ruth na hindi siya iiwan, at hindi si Naomi, alam niyo po ba, aside from nagkaroon yun ng sigla, nagkaroon yun ng blessing. Blessing si Ruth sa buhay ni Naomi. Amen po ba? So think of this morning, sino yung mga taong blessing sa'yo? Na kahit nasa pangit kang sitwasyon ng buhay mo, kahit pangit pa yung ugali mo, masama yung ugali mo, paminsan-minsan, nag-i-stick pa rin siya sa'yo. Blessing niya ng Panginoon. Kasi hindi ka niya iniiwanan. Kaya naman niyo po ba, palapakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, yung mga simple na bagay na yun, na kahit parang ang dami-dami mong nagagawa kang kasalanan sa Kanya, nandun pa rin siya, naka-stick pa rin sa'yo. Blessing niya ng Lord. No? Mahal ka ng Panginoon, ayaw niya mawala siya sa'yo. No? So, yung mga bagay na maliliit, hindi mo lang nalalaman, yan ay patunay yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At sabi dito sa number 3, nakakasunod po ba kayo? Meron po ba tayo natutunan? No? Palapag ko natutunan yan. Sabi, trusting God's providence. So, Ruth meets Boaz in the grain field. Sa verse 2, now, Naomi had a relative on her husband's side, a man of standing from the clan of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I found favor. Naomi said to her, go ahead, my daughter. So she went out and entered a field and began to glean behind the harvesters. As it turned out, she was working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters, the Lord be with you. Okay, paano natin nakikita na after
doon sa nangyari sa kanila, that God provide kung nakakainin. So sabi ni Ruth, teka muna, pupunta ako sa giikan, yan ang palay o grain field, maghahanap ako ng makakain natin. Ayan. So, nakakatuwa lang na dinirect ng Lord si Ruth kay Boaz, nakamag-anak ni Naomi. Naunawaan niyo po, at yung mga uhay na nalalaglag, yun ang pinupulot ni Ruth para lang, siyempre, may pagkain silang dalawa ni Naomi. So, nakikita natin na hindi talaga ako babayaan ng Panginoon. No? Kahit naman ang mga ibon, kailan ba pinabayaan ng Diyos ang mga ibon? Hindi natatrabaho pero kumakain. Pero sa tao, siyempre, magtatrabaho tayo. No? Pero ang sinasabi dito, hindi pinapabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Ewan po ba? Kailan ba hindi tayo pinapukulan ng Diyos? Ng Diyos. So sabi dito, ang galing lang dahil na-meet niya si Boaz. Sabi niya, sino yun? Sabi niya, Boaz, sino yung nalilimot ng mga uhay na yun? Sabi niya, mabuting babae yun. Parang gano'n, siya yung manugang ni Naomi na hindi nang iwan. So para praising, na sumama dito sa Bethlehem. Okay. So gano'n, parang, okay. So sabi sa mga harvesters, sige ganito huwag niyo siyang, kumbaga, mag-iwan kayo ng leftover para may makuha siya. Ganun po yung istorya, no? So, trusting God's providence. So, feeling mo ba wala-wala kang walang-wala? Feeling mo ba salat na salat yung bulsa mo? Feeling mo ba, saan ako makakapagpuna? Wala na akong trabaho, nagkaroon ng retrenchment, ayan, ano nangyayari sa ating bansa? May pag-asa pa ba? May makukulong ba sa blood control? Ano na nangyayari? Ano na yung balita? Yan. Pero sabi dito, let us keep on trusting God. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. No? Sabi nga, those who hope in the Lord will renew their strength. Diba sa Isaiah 40:31? Totoo po yun. Kapag tayo patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas. No, yung parang feeling mo, ito na lang ba yung buhay natin as is? Naranasan niyo na po ba that you want change sa chapter ng buhay niyo? No, yung parang, okay, ito yung ministry, ito yung trabaho, ito yung buhay ko. Kasi parang dumating sa punto na parang you want something new in your life. Another chapter in your life na merong namang maiba naman. Kasi alam mo po yun, parang sabi ko, parang may something new chapter ng buhay ko na gusto ko may maiba naman. May maging productive, o ganyan. So, pero sabi ko, ipoprovide kaya ng Lord yung kailangan ko pagka ito yung gusto kong ma-achieve sa chapter ng buhay ko sa ngayon. Ayan. So, meron po kasi akong pinag-pray, So, I pray na yung kalooban ng Lord yung mangyari. At sabi mo dito, tingnan po natin sabi dito, ayan, through divine providence, Ruth meets Boaz, a man of integrity and kindness. Yun ang character ni Boaz, a man of integrity and kindness. Their marriage not only redeems Ruth and Naomi's situation, but becomes part of God's greater plan. Na-meet ni Ruth si Boaz, makikita natin kung gaano yung plano ng Diyos, na may plano ang Diyos sa buhay ni Ruth at ni Boaz. So sabi dito, Ruth becomes the great-grandmother of King David and part of the lineage of Jesus Christ. So sige, tuloy-tuloy po tayo, okay? Ayan. So, Matthew 1:5, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. So, dito po sa storyang ito, pinakasalan po ni Boaz si Ruth. No? Ayan. At sabi din dito, praise be to the Lord, who this day has not left you without a guardian redeemer. He will renew your life and sustain you in your old age. Sinabi ng kababayan kay Naomi, purihin si Yahweh, binigyan ka niya sa araw ng ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata, magatid nawa siya ng kaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyo pagtanda.
ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata higit kaysa 7 anak na lalaki. Balikan natin, that trust God's providence. So, napangasawa po ni Ruth si Boaz. Nagkaroon sila ng anak. Ano po ang pakiramdam ng mayroon pong apo? Sino po yung may mga apo? Ano po yung pakiramdam nyo nung nagkaroon po kayo ng apo? Nagkaroon ng sigla? Nagkaroon ng parang panibagong sigla, panibagong buhay? Tama ba? Sabi nila, pag daw ang merong apo, parang mas mahal pa ng ninyo yung inyong apo kaysa sa anak. Parang sumigla ka muli. Tingnan ba? Yan ang sinasabi nila. Dito yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Naomi. No? Nagkaroon ng panibagong sigla. Sabi ng mga kababaihan doon, purihin ang Diyos. No? Binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa'yo. Diba? Sa pagtanda natin, panalangin natin sa pagtanda natin, meron namang kakalinga sa atin. May mag-aalaga sa atin. Diba? Paano pag walang anak? Paano pag walang apo? Hindi, ang Diyos ang bahala. Pero yun yung sinasabi, na muli kang ngingiti, magkakaroon ka muli ng ngiti sa'yo. Kasi pagka nakakita ka ng apo na, Lola, ano ba ang tawag sa inyo? Mami. Diba? Ang tawag ng pamangkin ko sa akin, sa Lola, Inay Esther. Ayan, Inay. So, alam niyo po, totoo po yun. Kasi pagka po every vacation, na pupunta po yung mga pamangkin ko, yung apo, tuwang-tuwa po ang inay. Kasi sinasabi ng inay, gusto ko makita yung dalawa kong apo. Kasi muli siyang sumisigla. Alam mo yung mga ngiti sa kanyang labi, hindi maipaliwanag. Diba? Lalo na kung yayakapin ng apo, lalo na kung mayumbi yung apo, lalo na kung kumain ka na ba, Lola Esther? Diba? Isuot mo na yung pustiso mo, Lola Esther. Diba yung mga ganon? So ito po yung nangyari kay Naomi. Diba? Merong isang bagong blessing ang Diyos na talagang magbibigay ng totoong kagalangan sa kanyang puso. At tapos sabi nila, maghatid naman siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyo sa pagtanda. Okay, nasan po yung mga apo dyan? Pakitas ko ng kamay ng mga apo. So, nawa, syempre, alagaan natin yung magulang natin. Alagaan to, hindi naman yung obligation yun, diba? Sabi nga nila. Pero, sa isang anak ng Diyos, ay kasama na yan. Dahil syempre, mahal natin ng part na talaga natin na intindihin, unawain, lalo na pag tumatanda yung mga senior citizens, minsan makukulit, minsan mga pasaway, minsan hindi maintindihan, pero yun po ay pagmamahal. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. So, kumbaga, yung hinigitan pa ng Diyos, yung blessings kay Naomi at kay Ruth. Ang galing so nakita niyo po at sabi po dito, number 4, God restores and redeems. Yan. Yung buhay ni Ruth, yung buhay ni Naomi na parang hopeless cases na, pero ni-restore ng Diyos, ni-redeem. No? Nagbinigyan ulit ng panibagong sigla, tinubos, sabi ko, when he lies down, note that place where he is lying, then go and uncover his feet and lie down, he will tell you what to do. Tingnan po natin po. Sabi dito, meron kasi instruction si Naomi kay Ruth. Ang sabi niya, ganito yung gawin mo. Ayan, sa verse 3. Basahin ko lang po ng mabilis Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Di ba kasi nga nagpupunta sa field ni Boaz si Ruth. So sabi dito, isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo roon na kamag-anak natin si Boaz, mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti, magpapagiit siya ng sebada mamayang gabi. Kaya maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa gikan,
Ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makiinom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangan mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Tanggalin daw yung takip. Yan, at mahiga sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. So, alam niyo po, meron po itong ibig kahulugan sa culture nila. Okay. At sabi dito, sumagot si Ruth, gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. Masunuring manugam. No? Kung ano sinabi ng kanyang biyan, napaka-masunurin talaga nito. Kaya pinagpala talaga si Ruth ng Panginoon eh. Nagpunta na si Ruth sa gikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom, maya-maya nahiga siya at natulog sa tabi ng bunto ng sibada. Marahang lumapit si Ruth, iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Nang maghahating gabi, naggising si Boaz, nagulat siya nang makita may babae na nakahiga sa paanan niya. Sino ka? At tanong niya. Si Ruth po ang inyong lingkod. Sagot ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Verse 10, sumagot naman si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh, higit na kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mong sa iyong biyanan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa at maraming mayaman o mahirap. Ipanatag mo iyong loob na lalaman ng buong bayan, isa kang mabuting babae. So, sabi po dito, ano po yung connection po dito? Ayan. Tingnan ko lang po at pag-aralan po natin, ano po yung paghiga niya. So, hindi po yung medyo, hindi yun masela na. Ito po ang sabi niya. Ang paghiga sa paanan ni Boaz ay isang simbolo ng pagpapasakop at paghingi ng protection. Sa kanilang kaugalian, ang paglalagay ng sarili sa paanan ng isang tao ay paraan ng pagpapakita ng kababaang loob at kahilingan ng tulong o pagtubos. Ang unawaan niyo po. Okay. Kaya nung humiga si Ruth sa paanan ni Boaz, hindi siya nagpapakita ng sensual na layunin. Walang ganon. Sa halip, ipinahiwatig niya, ako'y nasa iyong awa. Ikaw ay aking kamag-anak na may karapatang tumubos. Naway tanggapin mo ako, iyong kupkupin. Yun pala, kupkupin mo ako kasi ikaw yung kamag-anak eh. Ang pag-alis ng kumot sa paanan, yan. Wawala-wala sa paanan ni Boaz ay simbolo ng kahilingan. Natakpan siya ng Boaz, isang tanda ng paghingi ng kasal o pagtubos bilang balo. Yung pala yun, no? Tubusin siya, sagipin siya, tubusin siya bilang isang balo. Ito ay tugma sa sinasabi sa Ezekiel 16:18 kung saan ginagamit din ang paglatag ng balaban bilang simbolo ng kasal o tipan ng proteksyon. So, hindi ito tukso, kundi pagpapakumbaba at kahilingan ng pagtubos at paghiga ni Ruth sa paanan ni Boaz ay isang marangal at kultural na paraan ng paghingi sa kanya bilang tagapagtubos. Yun pala yung paliwanag doon. Kaya sinabi ni Naomi, sabi kong habang nangarap ko, bakit may ganon? So, yun pala para tubusin. Kaya nga nag-decide si Boaz, sabi niya, okay, ganito. Alam na nila, kultura na nila yun. Kinausap nila yung isang kamag-anak na kung pwede ko na lang yung bumili ng lupa ni Elimelech at pakasalan mo si Naomi. Sabi na yung pinsa na kamag-anak, pwede kong bilhin yung lupa ni Elimelech. Pero yung pakasalan si Ruth, hindi ko magagawa yun. Yung nasa nabi ni Boaz. Okay, so kung hindi, siya na lang yung aakuin niya si Ruth. Pakakasalan niya. So in short, tinubos niya sa pagiging balo si Elimelech, si Ruth, at yung kayamanan, yung kanilang mga lupa at ari-arian ay binili niya. In short, nasa angkan pa rin nila yung lupa. Nasa angkan ni Naomi. Sabi dito, tingnan po natin. Ayan. Boaz as a picture of Christ. Boaz, the kinsman, redeemer, is a powerful foreshadow of Jesus Christ. Boaz paid the price to redeem Ruth. No? So, yung comparison and give her a new life. So, si Boaz, siya yung nagbigay ng bagong buhay kay Ruth, bagong pag-asa kay Naomi. Tingnan niyo po yung sitwasyon, connect.
Diyos, silang tatlo. Naomi, Ruth, Boaz, no? Ang galing talaga ng Panginoon. At sabi dito, compare Boaz and Jesus. Jesus paid the ultimate price on the cross to redeem us from sin and give us eternal life. No? So si Boaz, niredeem, tinubos niya si Ruth bilang pagiging balo. Ang Panginoong Jesus, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? What Boaz did for Ruth physically and socially, Christ does for us spiritually, covering us with grace, giving us a new name, and making us part of His family. And last po sabi dito sa verse 5 yan. Number 5, hope as active participation. Hope often requires initiative and perseverance. It is not just waiting for change, but actively participating in it. Kung hindi nag-participate si Ruth doon sa instruction ni Naomi, do you think mangyayari yun? No? Hindi. Pero dahil nagkaroon ng participation si Naomi, si Ruth, lagi ako nalilito, sinunod ni Ruth yung instruction ni Naomi, and nagkaroon ng panibagong sigla, panibagong buhay sa kanilang tatlo. At sabi po doon, ayan po, summary. The story of Ruth and Naomi teaches us that, ano yung tinuturo? Number 1, hope can survive even after deep loss. Alam niyo po, maaaring itong sa panahon ito, hindi mo na-experience yung hopelessness. No? Pero, I hope na pag dumating yung pagkakataon na ito, na talagang dumating kayo sa matinding struggle ng buhay, alalahanin po natin itong turong ito ng Diyos sa bawat sabi sa atin. Minsan gano'n parang hindi naman ito para sa akin. Pero, darating ang panahon, naalala ko yung turo ng Diyos sa akin. Ito din yung gagawin ko. Ito yung napag-aralan Ito yung tinuturo kay Naomi at kay Ruth. So ito din yung na-apply ko sa buhay ko. At sabi dito, relationship can restore hope. Ruth's loyalty brought new life to Naomi's situation. Ayun po, nagbigay yung pagiging loyal niya ni Ruth kay Naomi, nagbigay ng panibagong buhay kay Ruth. Faith and perseverance transforms hopelessness into blessing. Yan. Maaaring may mga mapapait kang nararanasan sa umagang ito at sa mga sandaling ito. Pero sa kabila na yon, you will never know. At the end of the journey, meron palang napakagandang blessing ang inihahanda ng Diyos. Amen po ba? Let's think positive. Sabi dito, hope is both emotional and practical. It involves belief, courage, and tangible steps toward a better future. And as our conclusion, sabi po doon, the story of Naomi and Ruth remind us that even in our darkest seasons, God is quietly weaving hope into our lives. Amen po. What began in grief and emptiness ended in renewal and joy. Simula sa parang grief, pagdadalamhati, kawalan, pero ended renewal of joy. Naomi's bitterness was transformed into blessing, and Ruth's faithfulness became the pathway for redemption. Their journey shows that hope is never lost. Kaya sabi nga po natin, hope is never lost. Hindi nawawala ang pag-asa. It may be buried beneath sorrow, but through God's love and providence, it rises again in abundance. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. At alam niyo po, ang totoong kagalakan, kapayapaan, ay matatagpuan lamang sa piling ng Panginoon. No? Sa ating sa umagang ito, ating pong namnamin itong awit na to. Masdan po natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Sabi doon, sa piling mo. Ayan. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito. At ang ating pong awit ay maging panalangin as we worship the Lord. Amen.
lubos ang pag-asa sa piling mo. Galang ngayong araw sa piling mo. So, itong pagkakataon sa piling mo. Oh, Diyos, sa piling mo. Sa piling mo. Yes, Lord. Nakawawin ang pangamba sa piling mo. Lubos ang pag-asa sa piling mo. Nalang ngayong araw sa piling mo. Oh, Diyos, sa piling mo. Amen. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat sa katurungan sa umagang ito. Salamat sa panibagong sigla, panibagong lakas, panibagong pag-asa, Panginoon, na ibinigay niyo po sa bawat buhay ng iyong mga anak, O God. Sa oras po ito, Panginoon, patuloy po namin idinadalangin sino man po, Panginoon, sa aming kalagitnaan na sobrang nakakaranas ng kapaguran, physically, spiritually, emotionally. O Diyos, sa iyong anak na yon, Panginoon, Lord, itantay niyo po sa kanyang katawan, Panginoon, ang iyong kamay, Panginoon, at dumalay muli, Panginoon, ang lakas na nagmumula lamang sa iyo, O God. Lord, hilyomin niyo po ang kanyang puso, Panginoon. Lord, ang nakakaranas ng sobrang kapaguran, Panginoon. We pray na muli niyo po siyang pasiglahin, O God. I-restore niyo po yung lakas sa kanya, Panginoon. I-restore niyo po muli yung pananampalataya, yung panibagong sigla, Panginoon, sa kanyang buhay, O God. In the name of Jesus. Lord, dalangin po namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Sino man pong nakakaranas, Panginoon, ng sakit at karamdaman sa aming pamilya, O God. You are our great physician, Panginoon. Ikaw ang lakas at pag-asa na pagkukunan namin, Panginoon. For no one will believe, Lord God, na walang imposible sa iyo. Lord, all things are possible with you, O God. Walang bagay na mahirap sa iyo. Lahat ng bagay ay kayang-kaya mong gawin. Sino man pong nananampalataya at nagtitiwala sa iyo, O God. In Jesus' mighty name. Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos, dalangin namin na muli mo kaming pasiglahin. I-empower mo po kami, paalabin niyo po, Panginoon, sa aming puso ang pagsamba sa iyo, ang paglilingkod sa iyo, lalong higit, Panginoon, ang pagmamahal namin sa iyo, God, in Jesus' mighty name. Hinihingi po namin yung kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng aming pagkukulang sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil, Lord, you are a God of new beginning, Panginoon. Lagi kang may magandang simula sa bawat isa sa amin. Lagi niyo po kaming nire-restore, Panginoon. Lord, kailanman hindi mo kami pinababayaan. Dahil mahal niyo po kami, Panginoon. Lagi namin panghahawakan ang iyong mga pangako sa iyong salita, O Diyos. Dahil alam po namin ito po yung laging magpapatibay sa amin sa kabila, Panginoon, ng lahat ng aming mga pinagdadaanan sa aming mga buhay, O God. Naniniwala at nananampalataya kami, Panginoon, na lagi ka namin kasama, O Diyos.
Lord, sa mga sandali at oras na to, Panginoon, patuloy na puspusin niyo po kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, Panginoon. Dalangin po namin na habang kami naghahayag ng iyong salita, bawat isa po sa amin, give us the boldness, the courage to share your words, O God, in Jesus' mighty name. Punahan niyo po ang aming mga puso ng matibay na sandigan, matibay na pag-asa, O God, na hindi kami susuko, Panginoon, sa anumang hamon ng buhay na to, Lord. Na patuloy kami na magpapatuloy, Panginoon, sa lakbaying ito habang kami binibigyan mo ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito, O God, in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, nawa itong pagkatulang ito ay totoong magkaroon ng malaking impact, Panginoon. Maglamang po ito sa aming mga buhay. Mas maraming pong salamat, Lord. I declare that Jesus is Lord all over our lives, Panginoon, all over Navarro, Panginoon, in Jesus' mighty name. Maraming pong salamat. Ito pa ang panalangin in Jesus' name. Amen and amen.